Bakit hindi nagsusubscribe ang mga tao? Sa pagpapadami ng subscribers, may tatlong klase kasi ng video yan. View magnet na tinatawag, search videos, at subscribers magnet. Okay, ano-ano yan? Mga ma'am sir, make sure na patapusin ninyo yung video na to. Kasi yung paliwanag natin dito, hahatiin natin sa tatlong category. Ma'am Jen, bakit tatlong category? Mga ma'am sir, hindi kasi pare-pareho ang strategy ng channel na may 50 subscribers, 1,000 subscribers, at 50k subscribers. Iba-iba po yung goal ng mga yan. Kaya dapat, iba-iba din yung gagawin. So, eto na. Alam ko may magtatanong sa inyo, Ma'am Jen, paano mo na-reach yung 40k subscribers mo? Nasabi mo, 2023 ka lang nag-start. And kung mapapansin ninyo and makikita ninyo, yung mga video naman natin is, hindi naman pang, di ba, majority ng mga ina-upload natin, hindi naman pang viral yung mga views, di ba? Pero paano natin na-reach yung 40k subscribers? Ayan. I-share ko sa inyo guys, sa mga hindi pa nakakaalam bagong subscribers natin, yung story na to. Mayroon po akong video last year na malaki yung naging parte niya kung bakit po tayo dumating or na-reach natin itong 40k plus subscribers na to. And para sa kaalaman ninyo mga ma'am sir, na almost 50% ng subscribers ko ngayon ay nanggaling po sa isang video na yan. And alam nyo ba mga ma'am sir na may isang aral akong natutunan sa video na to na gusto kong i-share sa inyo lalong-lalo na sa mga baguhan. Kahit ako, malay ko ba na mag-viral yan? Hindi natin alam, mag-work din sa inyo. So, ano yung lesson na yun? Ano yung aral na yun na gusto kong i-share sa inyo? Huwag kang kukurap, huwag mo munang patatapusin yung video na to dahil bago mag-end to, i-share ko sa inyo kung ano yun. Okay, ito na yung explanation natin mga ma'am sir sa tatlong category na nabanggit ko kanina. First category, for those creators na naghahabol ng subscribers para ma-monetize, maka-apply for monetization. Ito yung strategy and tips na masishare ko sa inyo. Unang gawin mo, mag-focus ka sa tinatawag na subscriber conversion. So, marami kasing mga creators, yung mali yung ginagawa, especially yung mga baguhan. Kapag ang goal kasi natin is pataasin yung subscribers natin, dumami yung subscribers natin, so akala nila views lang ang kailangan. Hindi. Kasi kung nagtatarget ka na umangat yung iyong subscribers, tandaan mo na mas importante yung percentage ng mga viewers na nagiging subscribers mo. Alright? So, focus ka sa tinatawag na subscriber conversion. Pangalawa, gumawa ka ng tinatawag na subscribers magnet videos. So, ano yung subscribers magnet videos na tinatawag? Gumawa ka ng mga video na alam mong mapapadali mag-subscribe sa'yo yung mga viewers or audience mo kasi natulungan mo sila, may natutunan sila. Okay, now second category, for those na monetize na ang channel, pero still naghahangad na dumami, lumago yung kanilang subscribers. Alright, ito po yung strategy or tips na masishare ko sa inyo. Ito mga ma'am sir, opinion ko lang sa akin to and sa personal na experience ko rin, karanasan, actual na karanasan ko, actual na ginawa ko sa channel ko. So, nung ako ay monetize na, so nag-focus na po ako sa tinatawag na authority building. So, nakapokus na po ako doon sa identity ng channel ko. Paano makikilala yung channel ko? Paano ako magkakaroon ng sarili kong community dito sa YouTube? So, yun na po yung mindset at tumatakbo sa isip ko noon after ko ma-monetize. On which is, nakatulong sa akin yung klase ng mindset na yon, nakatulong po sa growth ng channel ko, sa growth ng subscribers ko na hindi ko inaasahan. Pangalawang i-share ko sa inyo mga ma'am sir, targetin ninyo yung tinatawag na returning viewers. Once na monetize na yung channel mo, again, ito ay para sa kategory ng mga monetized channels na kapag monetize na po yung ating channels, huwag tayo hihinto doon na na-monetize na tayo and then stop. Marami pong mga creators ngayon yung monetize yung channels, pero huminto na sa pagiging monetize. Ayaw na nilang maghanap ng room for improvement ng channel nila. Ugaliin natin na buksan yung ating analytics.
I-check natin yung ating mga returning viewers, yung mga videos natin. Tandaan yung mga ma'am sir na mas mahalaga ito kaysa sa total views. Okay? Kapag nakitang may mga returning viewers, malaki yung chance na tumataas din po yung ating subscribers. And lastly, na natutunan ko at gusto kong i-share sa inyo, na nakita kong nag-work din sa channel ko, you need to build a community. Once na monetize ka na, huwag mong sayangin yung opportunity na yun. Binigyan ka ng YouTube na maging partner nila dito sa platform na to. Okay, last category. For those creators na kagagawa pa lang ng kanilang channel, a week ago, a month ago, number 1, dito ka muna mag-focus. Discoverability. Kagagawa mo pa lang ng channel mo, huwag mo munang isipin yung monetization. Kagagawa mo pa lang yung channel mo a week ago, huwag mo munang isipin yung subscribers, kung paano dadami yan. Huwag mo munang isipin yung income, yung pera. Huwag mo munang isipin yung mga bagay na yan. Ang pinaka-goal nyo, mga ma'am sir, makahanap ng winning topic. Okay, pangalawang gawin mo, copy the winning angles. Kung ikaw ay nasa level pa ng discoverability, ayan, dinidiscover mo pa kung anong niche, anong mga topic yung gusto mo talagang mag-focus ka sa channel mo. Meron at merong isa dyan na mag-i-stand out. At yung isang video na yon, yun yung gagawin mong copy the winning angles. Hindi mo kukopyahin mismo yung video ha. Kukopyahin mo yung angulo. Kapag may napansin ka na, uy, okay yung views ng video na to nagkakaroon ako ng mga subscribers dito Kung chinek mo yung analytics, nagkakaroon ako ng mga subscribers dito sa video na to Ibig sabihin, nagugustuhan. Huwag mo nang patagalin, sundan mo na kaagad ng upload yan. Kaya ako noon, nung nag-boom yung first upload ko na video, hindi ko na pinatagal, sinundan ko kaagad ng another tutorial videos. So, ayan po mga ma'am sir, yung explanation ng tatlong category ng mga creators dito na gustong tumaas or dumami yung mga subscribers. Gusto ko munang sagutin yung tanong na to. Ang kaso, Ma'am Jem, consistent naman ako. Araw-araw pa nga ako nag-upload. Kaso wala talagang nagsusubscribe. Bakit hindi nagsusubscribe ang mga tao? Okay, direct to the point, simple lang ang dahilan niyan. Hindi malinaw sa kanila kung bakit kanila kailangang sundan. Sundan, i-follow, i-subscribe. Imagine na lang ganito. Ngayong araw, nag-upload ka about AI tutorials. On the other day, about motivational videos. Susunod na araw, reaction videos. Tapos, gaming. Anong iisipin ng mga viewers mo? Oh, ba't ako magsusubscribe dito? Diba? Hindi nila alam kung ano-ano yung aasahan nila or next na mga i-upload mo. Guys, isipin nyo na lang ganito para mas madali. Yung mga subscribers natin, parang TV shows yan. Diba? Ano yung mga TV shows na kapag nagustuhan natin, diba? For example, yung Batang Quiapo. Diba? Nagustuhan natin, gabi-gabi inaabangan natin. Minsan wala pa nga, nandyan na nakatuto ka na sa TV. Bakit? Kasi gusto mong makita, gusto mong mapanood yung susunod na palabas. Ganon din po sa mga subscribers natin. Magsusubscribe sila sa atin kasi may gusto pa silang makita ulit, mapanood, matutunan. Kaya kung ang bawat upload po natin ay iba-iba, diba? Bawat upload po natin ay iba-iba ang direksyon. Pasensya na po sa mga tatamaan. Pero ito po talaga ang real talk, realidad, no, sa subscriber growth dito sa YouTube. Tayo kasi, lalong-lalo na yung mga baguhan, mabilis maano yan, mawala ng gana. Prone yan ma-burn out. So kaya kailangan talaga yung mga ganitong video na laging pinapaalalahanan na ganito yung realidad ng growth na ngayon sa YouTube. Nakapag-upload lang ng 1-5 videos na wala gaanong views, wala gaanong mga nag-subscribe. Tatama rin na yan, di na mag-a-upload yan. A-upload mo yan pero pa isa-isa na lang, isang beses sa isang buwan. Diba? Minsan wala pa. Sa una lang masipag. Pero alam niyo mga ma'am sir, yung lesson or aral na gusto kong i-share sa inyo doon sa video na nag-viral natin last year, na on which is yung 50% ng total subscribers natin ngayon ay doon nanggaling sa isang video na yon. So hindi ako nainip. Hindi ko tiningnan yung kakayahan ng video na yon. Kasi sinasabi ko sa inyo, first upload ng video na yon, ilang linggo bago siya nag 1K views. Totoo yan. Hindi ko nakitaan ng potential yun na mag-viral. And now, road to 500k views na siya. Kung sa hina lang, ang hina ng tulak ng algorithm doon sa video ko na yon, pagkatapos ko i-upload, it takes 2 to 3 months, hanggang 4 months pa nga, bago talaga siya nag-boom.
na nagtataka na ako saan ang gagaling yung mga subscribers na to, bakit araw-araw sobrang dami, sobrang laki ng pumapasok. Ang totoo nga niyan, gusto ko i-private yung video na yun eh. Kasi during that time, wala talaga akong balak gumawa ng mga YouTube tutorials. Iba ang niche ko. Pero nung nakitaan ko ng potensyal, yung video na yon, since nagka-problema yung mga old niche ko last year, sabi ko, dito na ako magfo-focus. So ano yung aral doon? Kapag nag-upload ka, nakita mo yung video mo mahina, huwag mo munang buburahin. Huwag mo munang ipa-private. Huwag mo munang i-judge yung video mo kapag nakita mong 5 views, 10 views, 15 views. Sinong makakapagsabi na yung video na yan, baka yan pa yung mag-viral sa lahat ng video mo? On which is, yan po yung actual na nangyari sa akin last year. So ito mga ma'am sir, yung tatandaan ninyo na 3 klase ng mga videos. Yung tinatawag na view magnet. Ano yun? Ito yung mga videos na marami ang views, pero halos walang nag-subscribe. Kaunti yung subscribers. Pangalawa, search videos. Ito yung mga videos na sina-search sa YouTube at kapag nahanap na, aalisan na. Pangatlo, subscribers magnet. At ito yung pinaka-importante sa mga nag-goal na tumaas, dumami yung kanilang subscribers. So pag sinabi mong subscribers magnet video, ito po yung klase ng video na nagpaparamdam sa mga audience na ay, isusubscribe ko to kasi gusto kong mapanood ulit yung mga video niya. Guys, to all my subscribers, sa mga supporters ko, sa mga baguhan, bagong mga subscribers natin. Gusto kong sabihin sa inyo ha, na kung nangyayari to sa inyo, kung mabagal yung growth ng subscribers ninyo, mabagal yung pagdami ng subscribers ninyo, baka hindi subscriber problem yung meron ka. Baka content positioning problem. And tandaan natin mga ma'am sir, na yung subscribers, hindi yan kinokolekta, hindi yan collection. Yung iba gusto lang pasukin itong YouTube, mag-vlog dito kasi gusto lang mag-collect ng subscribers. Ang subscribers, kusa iyang darating kapag malinaw yung dahilan para bumalik yung mga audience. And guys, kung naghahanap ka ng mabilis na paraan, ligtas na paraan para mapadami, tumaas yung subscribers mo, sundin mo lang yung mga bagay na to. I'm sure malaki yung maitutulong nito sa mga channel ninyo. So yun na guys, if you think na nakatulong sa inyo yung video na to, sana meron kayong napulot, mai-apply ninyo sa mga channel ninyo. Please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell na nandyan sa ibaba para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. And shout out nga pala mga ma'am sir sa mga members ng channel ko this month. Thank you so much guys sa mga nandito pa rin at nakasupport pa rin ng mga members natin. Thank you so much. More power and God bless everyone. And also sa mga bagong subscribers ng ating channel, sa mga dating subscribers na hanggang ngayon nakasupport pa rin, sa mga loyal viewers natin, thank you so much guys sa suporta ninyo. And thank you so much and I'm grateful na until now is natututo pa rin kayo, may natututunan pa rin kayo, at nakakatulong pa rin sa inyo yung ating mga videos, yung ating channel. So yun lang guys, thank you so much, more power sa ating lahat, have a nice day, thank you for watching, and see you in my next video, bye po!